pa ay yung camera. Daming hawak ah. Kaya pa ba? Grabe. Ayun, Stel, of course, congratulations. Kita-kita namin. Meron kang dalawang solo awards tonight. How does it feel na meron kang dalawang trophies tonight? Super thankful po. Actually, right now, still can't believe that this happened tonight. Parang feeling ko po, it's my birthday tonight. Na parang kahit ilang beses po ako umakyat sa stage, pero same feeling na kinakabahan. But at the same time, super thankful. And ayun nga po, hindi ko alam kung anong words yung kailangan kong gamitin to say, to express how thankful I am and happy I am right now. Super, gusto ko lang pasalamatan po talaga lahat ng tao behind this and syempre yung 18 na bumuboto. And I think hindi naman agad nabibigay yung isang parangal na to kung hindi rin nasasala, kung deserving talaga yung makakatanggap nito. So sa lahat po ng mga part ng Wish, thank you so much po dahil naisip niyo very deserving ako sa mga awards na to. And super mas nakaka-inspire po to be a great artist and maging isang mabuting example din bilang isang artist at maging kuya ko. And do you have any solo plans for 2025? Actually, marami po talaga. But tulad nga na sinabi ko po, nasa group ako and mas prioritize ko po talaga yung group. But syempre hindi mawawala yung solos on the side. So dapat niyo pa rin abangan yun. But mas abangan niyo po yung gagawin namin this year dahil super dami. So Stel, you mentioned na meron kayong doubts as a solo artist and now, fast forward, may awards ka na. Yun lang po eh. Sobrang eye-opener sa akin yung ganitong nung nangyari tonight. Kasi tulad nga po ng like ko sinasabi, hindi ako ready, hindi ko siya ina-expect. But pagka nandun ka na talaga sa mismong spot, talagang babalik sa'yo lahat yung doubts ko. Parang nung iniisip ko siya before ngayon, wala na, kailangan ko na siyang gampanan. Kasi nakita ng tao na I'm very well-deserved sa mga ganitong klaseng award. So ngayon, iniisip ko na parang game on. Parang gagawin ko na lahat. Parang ready ako to face anything, mapasolo man yan or group activity. Super ready ako. And dala-dala ko to ngayon. Gagalingan ko po palagi. Hearing all this praise, no, meron kang right, kay Yab Yab, and then si Miss Reg, which sayang na, hindi natuloy. So, how does it feel knowing na ang dami nakaka-recognize sa'yo, pero why those kinds of thoughts? Siguro po, naging parte rin po siya nung paglaki ko, na parang hindi naman po kasi ako nabigyan. I mean, hindi po ako lumaki sa isang pamilya na pwede kong magawa yung mga gusto ko. So yung pangarap ko talaga na maliit noon, na ngayon naabot ko na tulad ng mga kanta kasama si ganito, si ganyan, na nangyayari siya ngayon, parang hindi po talaga ako makapaniwala na ito pa yung Stel na bata noon na nangangarap lang. Pero ngayon, parang nagagawa ko na siya lahat. So hindi talaga mawawala sa atin na magkaroon ng doubt. Pero kaya nga merong mga tao sa likod natin na tinutulak tayo para mas lalo tayong maniwala sa mga kakayanan natin. Nag-viral pa yung Defying Gravity mo Opo, thank you. So, kumusta? Kasi Wicked fan ka. Yeah, And then super. nag-viral pa Nagugulat yun. na lang po ako na actually parang may week po na sunod-sunod po yung mga videos na nagpa-viral online. Parang mapa-singing siya or TikTok na ginawa ko or yung hosting na or guesting ko sa Showtime. Parang nakakatuwa na na-appreciate ng tao. Even yung mga contents namin, yung mga ikaw, like na-appreciate nila. I'm super happy and thankful na nakikita rin ng tao na talagang hindi lang ako nakikita sa singing, performing. Like, I'm a normal na tao na ginagawa lang yung mga bagay na gusto ko. If you don't Also sa trademark mo yung high-flying vocals mo may mga songs ka ba na female songs na gusto mong gawa ng cover sa male na Actually, nakakabot ng high? napakarami po. Unang-una na po dun yung mga kanta ni Miss Reg talaga. Like, yun talaga yung mga unang pumapasok sa isip ko na gusto ko gawa ng male version if mabibigyan ng chance. And kanina hearing songs na kinompose ni Sir Augie, parang I think parang there's inside of me na parang ang sarap palang kantahin talaga ng paulit-ulit. And gusto ko siyang gawan kung mabibigyan ng chance. Nare-recognize na yun. Pangako, actually kino-cover ko po yung Pangako. Like from time to time, like ko siya kinakanta when I do TikTok live. I-release mo na kayo. Naging coach ka pala sa The Voice. Yes po. And I've watched several tapings actually. Thank you po. So, congrats din, Audrey Apocha. How does it help na, and do you think it helped your being a singer, yung pagiging coach? Yes And po. what did you learn from being a coach that helped you as a singer? Napakaraming bagay po in different aspects. Ang dami ko pong napulot sa The Voice.
Nandun po ako sa The Voice Generations and nasa Kids din po. Kahit po sabihin natin nasa kids ako, ang dami ko na po natututunan sa mga bata. Nandun po yung resilience, nandun din yung parang kahit bata sila, hindi nawawala yung fire sa kanila na parang kahit bata ako kaya kong gawin to. Yun yung naisip ko na, oo nga no, kung ganun yung inisip nila, bakit hindi ko kayang isipin yun? And kahit nakikita ko kinakabahan sila, they're ready to take every challenges, everything na kailangan nilang gawin. So nakaka-inspire yung mga bata. And sobrang nakatulong yun sa akin as an artist na kailangan pala talaga maging ready ka kasi hindi ko malalaman kailan dadating yung opportunity. So dapat you're always Ansel, sa first album mo kasi, you went out of your way na mag-experiment tsaka yung gumawa ng mga bagay na hindi in-expect sa'yo. yes po. Ito, sa second album, itong sa second album na gagawin mo, tingin mo ba itutuloy mo pa rin yun or parang ibibigay mo naman yung gusto ng mga gusto na at gusto tsaka in-expect ng mga tao sa'yo? Gandang question. Actually, nandun po talaga ako sa phase na kailangan ba patunayan ko pa rin na mataas boses ko, parang ganun na, sa ganung isip ko. Pero I think dahil nakita na ng tao yun sa akin, I mean, may choice ako to let go of it. Pero feeling ko naging trademark na rin siya somehow po, na kaya ko siyang gawin. Pero hindi naman po ako nagpo-close ng door. I'm always there. Nakikinig po ako sa mga sinasabi ng tao and mga naririnig ko na sinasuggest nila. So, very open naman po ako. And kung magkakaroon man po talaga ng possibility na mag-release ng something, why not po? And super willing po ako to surprise. Lagi naman po gano'n. So excited po ako kung ano pa po yung papasok sa isip ko na gawin ko for the fans and of course para sa mga listeners. Picture lang po. Meron kang Rai, kaya Biab, and then si Miss Reg, which sayang na, Opo. hindi natuloy. So, how does it feel knowing na ang dami nakaka-recognize sa'yo, pero why those kinds of thoughts? Siguro po, naging parte rin po siya nung paglaki ko na parang hindi naman po kasi ako nabigyan. I mean, hindi po ako lumaki sa isang pamilya na pwede kong magawa yung mga gusto ko. So yung pangarap ko talaga na maliit noon na ngayon naabot ko na tulad ng mga kanta kasama si ganito, si ganyan, na nangyayari siya ngayon, parang hindi po talaga ako makapaniwala na ito pa yung style na bata noon na nangangarap lang. Pero ngayon, parang nagagawa ko na siya lahat. So hindi talaga mawawala sa atin na magkaroon ng doubt. Pero kaya nga merong mga tao sa likod natin na tinutulak tayo para mas lalo tayong maniwala sa mga kakayanan natin. Nag-viral pa yung Defying Gravity mo, Opo, thank So, you. kumusta? Kasi Wicked fan ka. Yeah, And then super. nag-viral pa Nagugulat yun. na lang po ako na actually parang may week po na sunod-sunod po yung mga videos na nagpa-viral Yeah. online. Parang mapa-singing siya or TikTok na ginawa ko or yung hosting na or guesting ko sa Showtime. Yeah. Parang nakakatuwa na na-appreciate ng tao. Even yung mga contents namin, yung mga ikaw, like na-appreciate nila. I'm super happy and thankful na nakikita rin ng tao na talagang hindi lang ako nakikita sa singing, performing. Like, I'm a normal na tao na Yeah. ginagawa lang yung mga bagay na gusto ko. If you don't Also sa say trademark mo yung high-flying vocals mo eh. May mga songs ka ba na female songs na gusto mong gawa ng cover sa male na Actually, nakakabot ng high? napakarami po. Unang-una na po dun yung mga kanta ni Miss Reg talaga. Like, yun talaga yung mga unang pumapasok sa isip ko na gusto ko gawa ng male version if mabibigyan ng chance. And kanina hearing songs na kinompose ni Sir Ogie, parang, I think parang there's inside of me na parang ang sarap palang kantahin talaga ng paulit-ulit. And gusto ko siyang gawan kung mabibigyan ng chance. Yeah. Nag-recognize na yun. Pangako, actually kino-cover ko po yung Pangako. Like from time to time, lagi ko po siya kinakanta when I do TikTok live. I-release mo na kayo. Naging coach ka para sa The Voice. Yes po. And I watched several tapings actually. Thank you po. So, congrats din on the coach. How does it help? And do you think it helped your being a singer, yung pagiging coach? Yes And po. what did you learn from being a coach that helped you as a singer? Napakaraming bagay po in different aspects. Ang dami ko pong napulot sa The Voice. Nandun po ako sa The Voice Generations and nasa Kids din po. Kahit po sabihin natin nasa Kids ako, ang dami ko po natututunan sa mga bata. Nandun po yung resilience, nandun din yung parang kahit bata sila, hindi nawawala yung fire sa kanila na parang kahit bata ako kaya kong gawin to. Yun yung naisip ko na, oo nga no, kung ganun yung inisip nila, bakit hindi ko kayang isipin yun? And kahit nakikita ko kinakabahan sila, they're ready to take every challenges, everything na kailangan nilang gawin. So nakaka-inspire yung mga bata. And sobrang nakatulong yun sa akin as an artist na kailangan pala talaga maging ready ka kasi hindi ko malalaman kailan dadating yung opportunity. So dapat you're always ready.
Ansel, sa first album mo kasi, you went out of your way na mag-experiment tsaka yung gumawa ng mga bagay na hindi in-expect sa iyo. Yes po. Ito, sa second album, itong sa second album na gagawin mo, tingin mo ba itutuloy mo pa rin yun or parang ibibigay mo naman yung gusto ng mga gusto na at gusto tsaka in-expect ng mga tao sa iyo? Gandang question. Actually, nandun po talaga ako sa phase na kailangan ba patunayan ko pa rin na mataas boses ko, parang ganun na, sa ganung isip ko. Pero I think dahil nakita na ng tao yun sa akin, I mean, may choice ako to let go of it. Pero feeling ko naging trademark na rin siya somehow ko, na kaya ko siyang gawin. Pero hindi naman po ako nagpo-close ng door. I'm always there. Nakikinig po ako sa mga sinasabi ng tao and mga naririnig ko na sinasuggest nila. So, very open naman po ako. And kung magkakaroon man po talaga ng possibility na mag-release ng something, why not po? And super willing po ako to surprise. Lagi naman po ganun. So, excited po ako kung ano pa po yung papasok sa isip ko na gawin ko for the fans and of course para sa mga listeners. Picture lang po.